Hi guys! Nagbabalik na naman kami sa panibagong episode ng In the Right Corner Podcast. Yon, of course, with Kuya Dwayne. And hers truly pala. Oo. Almira, yours Gusto, truly. nalito ka na sa pangalan ko. Sa sobrang dami ng mga topic na pinag-uusapan natin mula noon, nagkalit-ulit na. And alam mo, bago tayo mag-umpisa dun sa usapan natin, Kuya, nagpapasalamat ako. Dahil medyo nadadagdagan na yung mga tropa natin dito sa podcast, di ba? Maganda. Dami na, mga 20 million, thousand? mga 17 million, mga ganun. Ay, oh my God. Ang dami-dami na. Kaya naman, dapat hindi tayo tumigil sa pakikipagchismisa natin sa kanila ng mga bagay-bagay. Madagdag ko lang, no? Hindi lang sa, napansin lang din namin, hindi lang sa Pilipinas yung nanonood. I'm quite surprised. May nanonood from Kuwait, from Bahrain, talaga? from Ireland, from Japan. Oo, actually mga 13-15% of the audience. Uy, dahil nabanggit mo yan, gusto kong bumati muna dun sa mga ating mga bayaning Pilipino, for sure, mga OFWs na nagtatrabaho dyan. Salamat, may Spotify, may podcast. Ayan, oo. At syempre, yung mga topics na pinag-uusapan natin ng mga nakaraan, ang daming nakaka-relate. Sabi nga ni Kuya, mag-comment kayo kung may gusto kayong pag-usapan natin. Di ba? Gusto ko makita. Alam mo, like ko naalala dati yung mga nagsusulat sa radyo. Tapos pinabasa sa radyo. Feeling ko pwede natin gawin yan eh. Nakaisip ka naman ng ano, ako lang mag-isa nag-edit. Saka sa dami na napag-usapan namin, meron kaming bagong sponsor. This episode is brought to you by Sipon Ubot Ladnat. Oh, grabe. Kaya alam nyo, nilaban talaga namin tong boses namin na to. Pero sabi ko, sige lang, kaya mag-ingat po tayo. Dahil dyan, habang nag-iingat tayo at nagpapaka-healthy, mag-uumpisa na tayo sa panibago nating topic. Na lately ay very relevant. At ikaw na mag-explain doon. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay checking in. Hindi sa hotel, Hindi sa hotel. Hindi sa pulat dilaw. Yung ano pa bang blue, may blue yata. Hindi yun. Hindi. Checking in sa mga taong mahalaga sa atin, friends and families. Basta yung mga ganon, checking in dahil saan nga ba nanggaling tong topic na to? Napag-usapan lang namin ni Almira last time. Kasi may recently nag-viral na post sa Facebook, sa TikTok actually. Kung yung mga medyo hindi na bata rito, maaalala niyo si Steve Burns. Si Steve Burns, siya yung host nung very popular na Blues Clues, TV show, Blues Clues, before the Miss Rachels of the world, may Blues Clues. I'm gonna find another paw print, that's the first clue. Wow, we put it in a notebook. Yes, Blues Clues. Blues. Yun. Doon ang galing yun. So, nag-post kasi siya about something. Sabi niya, essentially sinasabi niya, kumusta na kayo, how life has been so far. Pero ang ginagawa niya, nagtanong siya, tapos hindi siya nagsasalita for how many seconds, how many minutes. Parang sinisimulate niya na may kausap siya, tapos nag-cue siya, nag-responsive cue siya, like nag-nudge siya, gumaganon siya. Parang sinisimulate niya na parang nag-uusap lang kayong bilang magkaibigan. Dahil sa comments. Tapos, hindi lang, ganun yung content mismo. Tapos, nag-start mag-pour out yung mga comments, yung mga tipong mga bata dati. Sabi niya, "Hi Steve, eto, buhay pa din, hindi ako umalis, ngayon buhay pa din ako ngayon, may negosyo na ako. Hi Steve, hindi na ako homeless, may sarili na akong bahay, may pamilya na ako. Hi Steve, sobrang hirap ng buhay, hindi ko alam kung paano ko magso-survive." All of those things. Parang pag juxtapose mo yung, ipinlog mo yung comment doon sa gap, yung space gap nung content ni Steve Burns, para na sila nag-uusap. So, parang, nung nakita ko yung post, sabi ko, maganda kaya pag-usapan kung gaano ka-importante gaano ka-importante yung pag-check-in sa mga kaibigan in many situations. Habang pinapakinggan kita, hindi ko alam, parang itong topic na to, parang may hila siya sa puso ko, I don't know. Ako kasi, for me, parang matutumbok ko agad. Parang sobrang halaga talaga na every once in a while, nag-check tayo ng mga kaibigan natin randomly. Kaibigan, family, kasi parang, nakasanayan yung, uy, kumusta sunod Mars, pautang. Hindi I mean, that's the reality. Or meron din yung sobrang close nyo, tapos meron yung sobrang close nyo for a long time. Tapos tanggap naman natin kung, di ba, yung mga kahit sabi mong solid friends kayo, tapos kuya, nagkaroon kayo ng mga kanya-kanyang buhay. Then eventually, magugulat ka na lang, uy, saan ka? Yung pala kayo nangangamusta dahil heartbroken, kailangan ng kasama, kailangan ng kausap. Paano naman yung two-way traffic kasi, di ba? Like, ang friendship and everything. Feeling ko napakahalaga yung, uy, kumusta ka? Alam mo yung ganun? Kasi you never know na yung pagkumusta mo, para pala yung blessing in disguise na
mararamdaman ng isang tao na, uy, may nakakaalala pa sa akin. Di ba? Actually, yung pag-check-in, maraming gamit yan eh. Hindi lang yan sa kaibigan actually. So, another example niyan is sa pamilya. For example, imagine mo a household in general na hindi nagkukumustahan. Mapapansin mo yan eh, yung kapag for example, very casual yung relationship ng anak sa mga magulang. Tapos yung mga magulang hindi nag-check-in sa mga anak nila, hindi nila nauunawaan yung pinagdadaanan ng mga anak nila. Ay, oo. For example, and you know this, everybody knows this, marami mga bata ngayon nagsa-struggle in terms of their mental health. And ano yung normally na complaint, hindi complaint, but rather yung inaing nila about their struggles, wala silang mapagsasabihan. Correct. Wala silang mapagko-confidan nung nararamdaman nila. And that's largely because no one's checking in on them. Yes. Kaya ang tendency tuloy, sila na yung nagtatanong, sila pa yung nagke-create ng solution sa isip nila, sila yung gumagawa ng stages, or ng mga, assumptions. Pero not knowing kasi na iba rin talaga pag may ibang perspective kang mapapakinggan, di ba? Tsaka, bukod dun sa example na sinabi mo, yung parents sa anak, pero malaking factor talaga yun sa pamilya. Kasi minsan, tayo talaga, at the end of the day, babalik tayo sa pamilya eh. Kahit kung ano man yung nangyayari sa labas. 'Di ba? Pero what if yung isang tao pala na yun, sobrang bakbaka na yung buhay niya sa labas. Pag uwi niya sa bayo, nga ito yung home ko. Pero naghihintay lang siya na, pati pala dito, walang nagki-care, walang nag-iisip kung okay ba ako. Kaya alam mo minsan bigla lang pumasok sa isip ko yung mga family drama na mga nangyayari. For example, si isa, siya yung breadwinner ng family. Okay. Ginagawa niya lahat, binibigay niya lahat. Nagkulang lang siya ng isang beses or may hindi na siya kayang bigyan. Di ba minsan doon nagbe-burst out yung, wala nga nagtatanong sa akin kung okay lang ako eh. Kung kumusta ba ako eh. Tanungin niyo naman ako. Kasi kung pera, kung responsibility, kaya ko yung ibigay eh. Pero tingnan niyo naman ako kasi ako yung lumalaban para lang makasurvive tayo. Parang, hindi na siya tungkol sa pera, hindi na siya tungkol sa kung ano yung nabibigay mo, kundi yung emotional support mo dun sa tao. Na-backupan nyo naman ako, magkakampi tayo dito eh. Alam mo yung gano'n. Naalala ko lang din, no? Yung alam mo yung mga movies in the past, no? Alam mo yung, ako hindi ko sinasabing gawin to ng mga anak, gawin to ng mga asawa. Kung maalala mo to, matanda na ako, di ba? Pero pag dumarating yung... Hanggang tumanda-tanda na. Hindi tayo magkalayo ng edad, Diyos ko po. I-deny mo. Pag gano'n, i-deny mo. Oo nga pala. Pakuha ka na pala ng senior. Huwag ka nga amin na may sala ka. Wala rin naman akong issue kung malaman nila na may edad na ako. Na 42 ka na. Gagi, 40 lang. Because I live my life well. Wow, I live my life well. Oh, anyway, yun. Hindi. Maalala ko lang, no, yung pag dumating yung padre de pamilya sa bahay, tapos lalapit yung anak, maglalagay ng tsinelas sa harapan niya. Tapos yung nanay, yung asawa, tatabi sa asawa pagkupo sa sopa. Sabi niya, gabot siya ng tuwalya. Sabi niya, kumusta ang araw mo, Han? Oh, putik. Mahirap ba yung trabaho today? Nagugutom ka na ba? Anong gusto mong pagkain? Nauuhaw ka ba? Yun, pwede mo i-consider na check-in yun eh. Kasi, umupo ka, dumating ka sa bahay, knowing that you are safe already. Oo. Hindi lang yun. Ito isa pang example. Actually, mga example ko galing lang sa'yo eh. Hindi lang sa mag-asawa, sa mag-jowa. Diba? Hindi talaga laging tungkol sa butterflies and roses. Minsan, may tendency pa nga na, bawa yung jowa mo, tahimik. Ikaw pa yung galit. Ano ba problema mo? Wala ka na naman sa mood. Ganyan, ganun. Mahalaga kasi, na bukod sa pagiging partner, maging kaibigan ka. Bakit? Kumusta yung araw mo? Alam mo kasi minsan, yung mga tao, nahanap nila yung kapanatagan sa jowa din nila eh. Pero paano nila yung gagawin kung walang entry level? Alam mo, walang door na mag-open. Pero pag sinubukan mong i-check-in yung jowa mo, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, I don't usually use the word jowa, pero para lang yung boyfriend and girlfriend. Companion. Yeah, romantic companion. Romantic companion. Kasi yung jowa is galing siya sa word na shota, jowa. Pag shota daw kasi short time. Short time. Ayoko ng mga short time lang na relationship. Short time, kasi yung jowa yung jowa, oy. Ay, yun. So, mahalaga din na nag-check, na minsan,
yung katahimikan ng partner mo, yung pagkainiti ng ulo niya, hindi naman laging tungkol sa inyo eh. Kumustahin mo siya kasi may mundo pa siya outside you, yung work. Paano pala kung yung boss niya napakabait, sobrang bait. 'Di ba? Or hindi na siya masaya sa career niya. 'Di ba? Kaya minsan I don't know, no. Yung simpleng pag-checking in lang dun sa tao, malaking factor siya eh, sa kahit anong relationship eh. Kasi it's either it will make or break the relationship. It will make kung sakaling na pag-uusapan, naiintindihan yung isa't isa. It will break pag ikaw kasi, yung battle mo as an individual, na ipapasok mo dun sa battle nyo in a relationship, ang tendency nun naapektuhan kayo na kung tutuusin, hindi nyo naman laban, hindi kayo magkalaban eh. You have to support lang yung partner. Siyempre magsisimulan kung kukumustahin mo siya. Alam mo, may gamit din ng check-in sa, hindi lang sa, sa friends, relationships, parang personal relationships. And I'll extend to your point na kapag ka nagche-check-in ka nagche-check-in ka with your people, with your loved ones and all that, it makes the relationship, so to speak, no. Pero I can go as far as saying na it makes the world a little bit better. Oo nga. I'll step away from the households and the confines of the friendship and I'll go to the corporate world. Diba? Sa trabaho. For example, boss kita. Ako ay empleyado mo. Balisa ako, hindi ako nagpa-perform at my best. Pero nagugulat ka na hindi ako nagpa-perform at my best. Paano mo mauunawaan paano mo maunawaan kung ano yung nangyayari sa akin, but hindi ako nagde-deliver sa trabaho kung hindi mo ako tatanungin? That's checking in. And usually, sa environment na sa trabaho, that's very important. Any conversation, for example, coaching between the manager and the subordinate, it does not start correct. It won't start correctly without checking in with the coachee or yung line manager. Ano yung alam mo kung ano normally yung check-in question? Kumusta yung buhay-buhay? How's life sa family? Kumusta yung relationship? Napag-usapan natin last time you were having financial problems. Nakatulong ba yung tinulong ko sa'yo? Nakatulong ba yung sinabi ko sa'yo? Or nagkasakit yung father mo, nagkasakit yung mother mo, kumusta na sila? It brings the conversation to a good fold na parang kunyari lang, no? Performance ang pag-uusapan. Medyo grim, medyo dark, medyo mabigat yung conversation. Pero if you check in on the person, it gets the conversation started positively. Hindi siya mabigat papasok. So, ganun ka-importante yung check-in. Pero when I say na it makes the world a little bit better, when you go into a conversation, tapos nag-check-in, you'll normally feel that the person cares eh. And when you feel that the person cares, I think it feels good to be in that environment. Tsaka parang feeling mo whatever it is na pinagdadaanan mo, kaya mo. Alam mo yun? Tapos naisip ko lang tuloy ngayon, no? Hindi lang parang pwede mo rin pala siyang gawing, I don't know kung tama itong term, strategy sa buhay mo. Pag for example, may mabigat kang pinagdadaanan, hindi ka okay, maraming nangyayari lately. When you check in on someone, tapos that someone open up to you, nakakalimutan mo yung pinagdadaanan mo kasi nag-aambag ka para mag-feel better yung tao eh. For example, ako ginagawa ko yan, kuya. Pag hindi ako okay, tapos gusto ko ma-divert yung isip ko or what, nag-aano ako ng mga friends na, naku, kumusta na kaya itong sentence? Pero alam ko syempre yung mga pinagdadaanan nila kasi usually naman nag-uusap. For example, ikaw yon, ay kuya, kumusta ka na? Mag-open up ka na, nako, si ano nga, ganyan-ganyan eh, tas ang hirap ng ano. Ikaw, syempre, ang natural response mo, ano ka ba, kaya yan, magdasal ka lang, kapit ka lang. Kasi kinaya mo na dati, kaya mo ulit. Minsan kasi, yung pag-encourage mo sa ibang tao, nagiging reminder siya sa sarili mo. So parang isang factor din siya ng, at natutulong ng pag-checking in on someone. Diba? Tama? It strengthens the friendship. Kung balik tayo sa friendship and relationships, no? It strengthens it eh. Kasi, if you consciously check in with your friends or your loved ones or your partner or your family, walang dull moments sa relationship eh. Parang if you keep on checking, rather occasionally, or not even occasionally, pero yung tama yung timing mo, you get a good sense of the situation, so nag-check in ka, feeling ko, parang ang strong ng bond nyo. Kasi kung if not only that you are able to check in on your friends, on your loved ones, pero you get a good sense kung kailan mo gagawin yon. Ibig sabihin, not only kilala nyo yung isa't isa,
ang ganda na ng bond nyo eh. Correct. So, kung gusto nyo palakasin siguro yung friendship nyo, yung relationship nyo, start with that. Correct. At saka ano pa yun eh, isang factor pa, yung pag-checking in sa someone, yung pagkumusta, can save lives. It can really save lives. Kasi sabi nga nila, hindi natin alam kung ano yung battle na pinagdadaanan ng bawat isa. Kaibigan man, kapamilya, katrabaho, mga tao sa paligid mo. I think, mararamdaman mo naman yun, lalo kung mataas yung emotional intellect mo. Napapansin mo ganito, jolly naman siya. Pero ngayon parang ang tahimik niya, tas sa example mo nga, hindi na siya nagpe-perform na maayos. Sa friends, hindi na siya masyado nagpo-post ng mga stories na whatever, dati naman siyang ganon. Hindi mo alam kung gano'n nakabigat at gano'n nakalalim at kung gano'n niya na nararamdaman mag-isa siya. Pero isang message mo lang na, uy, kumusta ka na? Bakla ka? Ano na nangyari sa buhay mo? Or, uy, kumusta ka na, te? Ano na? Ganyan. Hindi mo alam na parang, hindi pala ako nag-iisa. May nakaalala pa sa akin. Alam mo yung gano'n. Kasi sobrang halaga na hindi naman necessary na dapat araw-araw, magkausap kayo, araw-araw ina-update mo yung mga tao, kaibigan. Pero mahalaga talaga na chine-check mo sila kung kumusta na ba sila. Kasi bukod din yon, bukod sa problema, no, achievements. Hindi mo alam eh, kung sila lang ba yung nagsiselebrate sa sarili nila ng mga little wins nila. Pero once na kinamusta mo sila, magkikwento sila sa, uy, alam mo ba, manager na ako ngayon. Alam mo, dati ganito lang ako, ganyan-ganyan. Mas lalo niyang nabavalidate yung pinaghirapan niya. Mas lalo siyang na-inspire na, oh, di ba? Tas, Ang ganda ng point na yun. Parang you only, i-check in not only because of the downtimes, yes, but also the uptimes. Oo, kasi iba yung tagumpay pag may kasama ka eh. Oo. Di ba? Lalo kung yung mga taong yon, yung mga kasama mo nung walang-wala ka. Oo. Correct. No? Di ba? It's the other side of naaalala ka lang pag kailangan ka. Yun din yung naaalala ka dahil nakarating ka na. Nakarating ka na. Oo, at masarap na feeling talaga yun. Kaya siguro yun yung mga iba kong, pag may sinabi ko ulit siguro, may maiisip na naman ako. Ganon. Hindi malaking bagay eh. I don't know. Kung nagsasalta lang yung puso ko kasi matalino sa ganyan eh. Yung isip ko, hindi bumabase lang ako sa ito. Ako naman kabaliktaran. Medyo EQ. Hindi naman. Medyo nasa south side. Medyo yun yung problem ko. Feeling ko naman, the thing about check-in is not only that you do it because of downtimes but also uptimes. You also do check-ins sa friends mo, sa loved ones, sa family because you don't want to respond. The last thing that you would want is to respond incorrectly. Ano ibig sabihin ko niyan? Pag hindi ka nag-check-in, obviously wala kang idea kung anong pinagdadaanan ng friend mo, ng loved one mo, ng family mo. Ano usually ang byproduct ng assumptions? Yun, maganda yun. At nag-assume ka incorrectly, mababago yung narrative. Like for example, pumapayat si friend, ano kaya nangyari doon? Nag-break siguro sila ng boyfriend niya. So ang ginawa mo, kinomfort mo on that aspect, may sakit. Diba? Tapos sasagot sa'yo, unahin ko pa ba yung love life? Oo. O kaya nangangayat kasi, nagsa-struggle financially. Diba? So, when you do check-ins with your friends, and your loved ones, your family, or anyone for that matter, be on the mindset na you want to understand what's going on. And you want to respond appropriately and remove any assumptions about the story of the person, if at all you care. Oo. Next, on In the Right Corner with Almira Shil and Kuya Dwayne. Meron pa kuya, no? Labas tayo sa family, friends, strangers. Subukan mo minsan, di ba? Nakaranas ka na ba na sumakay ka ng Grab, ang daldal ng driver? Di ba? Kasi minsan pag nagsimula ka, kumusta po? Kasi syempre magkasama kayo. Eto ma'am, tapos magkikwento na siya. Alam mo ba, galing ako sa ano? Marirealize mo na baka naman sa maghapon niya, wala kasi siyang kausap. Correct.